Pangulong Marcos dumistansya sa posibleng pag-take over ng pamahalaan sa industriya ng langis sa bansa. Wag naman, tama na siguro yung magtakda ng price ceiling sa presyo ng langis. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Let it. Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na i-take over ng gobyerno ang oil industry para makontrol ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito kasunod ang pagdedeklara niya ng State of National Energy Emergency dahil sa pagsirit ng presyo ng langis dulot ng giyera sa Middle East. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang buksan ang usapin tungkol sa bagay na ito. Sa kanyang presidential address, aminado si Pangulong Marcos na mahirap sagutin at gawa ng paraan ang pagtaas ng presyo ng langis dahil walang control dito. Kaya naman ang ginagawaan niya ng pamahalaan ay mga hakbang na makatutulong na maibsan ang epekto nito. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Yan ang katotohanan na ating hinaharap. Ngunit ang hindi maaring mangyari ay maramdaman ng bawat Pilipino ang buong bigat nitong mga pangyayari na wala naman silang kinalaman. Isa lamang ang aming pamantayan. Agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, sa araw-araw na gastos ng pamilya, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZR. Yes, okay? Wala bang order ang presidente na magtakda ng price ceiling sa presyo ng petroleum products, Miss Let? Wala pa sa ngayon, Lakay. Yan na mahirap. Ayan. Hindi na nga magkasya yung presyo ng langis. Alam natin, Lakay, yung emergency powers na suspendehin o ibaba yung end price tax na lang. Ayan. Bukod sa pagsuspindi o pagbawas, para mapigilan yung mga nagsasamantalang oil companies, kailangan natin ng price ceiling, Miss Let. Oo, Lakay. Ang binanggit pa lang ni Presidente kanina ay yung sa kuryente, Lakay. Pero yung pag-control sa presyo ng langis ay wala. Diyan mapupulaan ng presidente pagka ganyan. Yan ang pinaka unahin dapat. Alam naman natin ang epekto ng presyo ng langis. Naapektuhan ng lahat ng gastusin, Lakay. Sinabi mo, pamasahe, ayan, pasada, ayan, produkto, ayan, biyahe ng kalakal. Okay, so wala pang detalya, Miss Let, yung State of National Energy Emergency at kung ano ang nilalaman ng emergency powers na ipinagkaloob sa kanya. Yung mga binanggit na kanina, Lakay, ay para mas marami daw option kung kinakailangan para kapangyarihan para kumilos ng mabilis. At yung binanggit ng halimbawa ay yung pagbili ng langis ng DOE na hindi kailangan dumaan sa proseso. Motherhood statement, gusto natin mga specific. Akala ko nga, Lakay, number 1, itong gagawin, number 2, 3, wala pala. Ay, okay. Apo. Ang sinabi niya maaaring pakialaman ang supply at pressure ng kuryente. Ayan. Secondary na lang yung kuryente kasi anong importante langis. Okay nga, Rod. Ayan. Abangan natin kung ano pa ang mga susunod na hakbang. Ayan. Yan ang problema pagka mahina mga advisors ng presidente. Ha? Ako na lang mag-advise, Lakay. Isulong ko ba yung panukala ko? Ayan. Unsolicited advice na yung ginagawa natin. Ayan. Kaya tama lang yung sinabi ng presidente na ayaw niyang i-take over ng pamahalaan ng industriya ng langis dahil wala nang magaling sa gobyerno. Naku po. ay, yung energy secretary, di naman magaling. Pinapagalitan pa ni Senator Lauren. Ayan. Pero sabi naman ng Presidente Lakay ay lahat ng suggestion, ng option, ng mga ideya ay pinag-aaralan yan ng pamahalaan kung yung mga detalye at kung magiging advantageous pa sa mga tao. Ang sinabanggit niya, kung ito bang mga hakbang na sinasabing gawin ninyo ito, gawin ninyo ganito, ay kung agarang mararamdaman ng taong bayan. Sige, pag-aralan pagkatapos na ang giyera sa Middle East. Speedy bagal, sabi nila, Lakay. Finish or not finish, pass your paper. Dapat ganun. Ay, apo. Okay nga, Rod. Anyamatan. Apo, nakapsot. Nagbayag. Ay, Awanin, wasaumin. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo na kayo, Mr.